Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:13. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, may pasok pa ba ang Judiciary, Chief Justice Alex Jesmundo at Ombudsman Boying Remulla? Kasi ngayon na pong araw ng Lunes, mga kuyang mga ateng, abay, sinasabing mga 20, 20, Etneb Yorme Isko, 20 senador, congressmen, contractors at DPWH officials ang kakasuhan ngayon ng plunder. Wow! Malversation at graft and corruption. Sino kaya ang pasok sa oblo before Christmas? Ngayong 3 days na lamang po, mahabigan ni Pasko na. Ayan. O nga pala, si dating congressman ang BFM ng dating Paulo GMA, si Congressman Dong Gonzales ng Pampanga. Bumalik na ba ng Pilipinas? And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas. Habang abala po tayo mga kabigan dito sa, sabi nga, Imperial Manila. Abay, siyempre sa issue pa rin ng flood control scandal. May papasok ba sa oblo bagong magpasko, Mr. President, na imbagang bigat? Abay, nababantayan ba natin ang Mindanao? General Galvez. Kasi ayan, sabi na ating bubit na galing sa Mindanao. Abay, nagulat siya at ikakwento yung ilang taga-BARM. Abay, totoo bang ang MILF ay abala sa pagre-recruit ng 17 years old na kabataan? At sila po ay sinasailalim sa military training. Apo Omet Browner, General, alam niyo ba ito? Secretary Gibo, Abay, mukhang ang ultimate objective talaga ng ating mga kapatid din sa Mindanao, lalo mga grupo ng MILF, ay yung secession. Ayan. Sabi pagka napalakas ang kanilang pwersa, ayan, abay, baka humili sila ng referendum at eventually ay secession, independence. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Abay, marami na ang nakabakasyon, buti pa kayo. Pero ang mga opisina sa gobyerno, private, may mga pasok pa,
Pero may mga nakabakasyon na. Ayan. Medyo maluwag-luwag ang traffic ngayon. Pero ano nga ba ang mangyayari? Ayan. Abay, mainit pa rin po ang issue kaugnay sa pagkamatay ni dating Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral. At sinasabi ng NBI, ano nga ba nakuha ng mga NBI dun sa tinirahang hotel ni Yusek Cabral dun sa Ayon Hotel dyan sa Baguio City? May mga naiwan nga bang mga dokumento dyan? So yan po ang isang mainit na issue pa rin. Abay, kanina may mga sinasabi rin si Congressman Leandro Leviste na nakausap din niya ang dating Yusek Cabral bago pa siya namatay at naikwento sa kanya ang ilan sa kanyang mga nalalaman. At naku, malungkot na balita sa mga golfers diyan sa streets. Ayan. Abay, yan ang home course ng yumaong Congressman Romy Acop. Ayan. Our condolences po sa pamilya ni Kong Romy Acop ng Rizal. Marami ang nalungkot at alam natin na isa rin ang Congressman Romy Acop sa mga mabibigat, matindi dyan sa Kamara de Representantes. Pero Mrs. ano ba talaga ang sabi ni Trade Secretary 500 roke. Abay, tataas na ang presyo ng baboy, Mrs. bago magpasko, ha? Paano yan? Okay lang, basta huwag tataas ang presyo ng lechon. Ay, parang Darly de Roca, ayan, Aling Lydia, ha? Ayan. Abay, hindi ba tataas ang presyo ng lechon? Tomas Pimping, ayan, Mantumas. Basta importante po, mga kaibigan, sa lahat ng bagay ay huwag nating kakalimutan. Siyempre po, ha, ayan, ang 13-month pay ng ating makasambay mga misis at yung pong mga inihanda nyo nga bonus sa inyong mga empleyado huwag namang kakalimutan, ha, at wala rin bawian. Bakit bossing, binawi mo pa ang Christmas bonus namin? Baka magalit ang aming papa, ang Pasko namin paano na? Ow! The herald angels sing glory to the newborn. Uso pa ba ang caroling? And mercy May man nangangaroling ba? Ayan. Sa probinsya marami noon ayan. Pero ngayon parang nawawala na ano, ha? Standby, Leta Narcio sa ano ang latest sa Malacanang na imbang bigat Apo Presidente. Ayan. Wala ba kayong flash report ngayon? Kasi last week may mga sinabi siyang may malalaking isda daw na makukulong na. Nagbayag mo na po. At siyempre sa mga magsisipag-uwi sa mga probinsya, naku, Miss Giselle, ha? Abay, kumusta ang mga bus sa terminal ngayon, lalo na ang PITX, PTEX, dyan po sa Paranaque, mga kuyang mga ating. Pero Miss Let, ayan, ano ba ang ganap sa palasyo ngayon? Abay, ang Pangulong Marcos magiging ninong ba? Ha? At ang First Lady, ayan, ang First Lady Lisa magiging ninang din ba? Ngayong Kapaskuhan sa Sambayan. Pero sandali lamang, alamin nga muna natin ang para sa mga magsisipag-uwian, mga sasakay ng bus, ayan.
Sige, sabay-sabay tayo, ha? Bababa, spaghetti pata. Basta spaghetti isineserve sa mga handa na huwag panis, ha? Saan ba yun? Bacolod ba yun? Grabe yan, ha? Spaghetti pata. At ito nga pala, ha? Sino ba ang Noble, General Command Abu, ha? Wala na nga pala. Sino nga ba ang commandant ng Philippine Coast Guard, UL? Don Pobre, ha? Ayan. Abay, may mga tumaob na bangka po mahibigan sa may ha? Saan nga ba yun? Sa may Masbate at meron pa sa Samar, ha? Abay, may nawawalang bata doon sa lubog na bangka doon sa Masbate, ha? Pero doon sa Samar, nakaligtas yata yung lahat naman ng mga pasahero doon na tumaob din doon sa bangkang kanilang sinakyan. Tayo na't Alamin natin ang latest mula sa PTEX. Grabe ba ang dagsa ng mga pasahero ngayon, Miss Giselle? Aris number 15. Ang ating raffle queen. Si Jason ba dyan sa PTEX ano ba? May pa-Christmas party ba dyan, Giselle? Ha? Jason, ayan. Mga ba apelyido ni Jason? Ayan. Alamin natin ang latest mula sa PITX para sa mga magsisipag-uwian ngayon. At yung mga chance passengers ano ang chance na sila ay makasakay ng bus papunta ng probinsya ngayong araw. Baka papunta na umaga makasakay gabi na. Aris number 15, Giselle Ricafort, please come in. Miss Giselle. Ay po, luna sa may 6,000 katao yung dumaan dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong Kapaskuhan. Ilan? Kahapon lamang lakay may kalahating milyon na lakay. Wow, kalahating milyon. Oo, kahapon. Lakay kahapon lang, 201,000 yung pasahero dito, habang hanggang kaninang alas 9 ng umaga, mahigit 43,000 na yung mga mananakay. Istrikto na yung seguridad dito sa PITX. May mga K9 units sa entrada ng terminal na siyang nag-i-inspeksyon sa mga bagaheng ipinapasok. May higit kumulang 10 students na nakapost dito sa entrada para sa pabilis na insidente at pagtiyak sa seguridad ng mga babiyahe nating kababayan. Tataas pa yung numero lalo na bukas kung saan inaasahan na mas maraming na makauwi sa kanilang mga lalawigan ngayong holiday season. Sa dami ng mga palabas ng Metro Manila, ilang biyahe na pa Bicol at Panorte, yung fully book o punuan na ngayon. Hindi naman nakalulusot dito yung mga ipinagbabawal na gamit at sa katunayan halos 300 yung mga kumpiskado, mga kontrabando na kutsilyo at mga lighter yung karamihan. Kayang papalo lakay sa may 3 milyon yung mga pasahero na dadagsa dito sa terminal simula December 19 hanggang sa January 5 ng susunod na taon. Ito si Giselle Ricafort para sa dito na sa Pilipinas, una sa Pilipino lakay. Ayan, paano yung mga chance passengers? Ano ang chance, ha? Na sila ay makasakay ng bus ngayong araw ng Lunes. Baka mamaya ay bukas na o kaya mamaya hating gabi pa sila makasakay. Lakay, yung ilang mga nakausap natin na mga bus company dito sa Terminal Lakay, sinisiguro nila na kaya naman nilang i-accommodate lakay yung mga walk-in nating kababayan. Dahil kapag ganito lakay na exodus ay nagde-deploy sila ng mga additional buses lakay. Yung ilan lang lakay, yung talagang hindi na kayang i-accommodate yung mga walk-in nating kababayan dahil hindi na sila nagde-deploy ng additional buses lakay. Ayun. Akala ko ba magdadagdag si Jason ng ha? Anong apelyido nga ba ni Jason? Jason Salvador. Ayan, Jason Salvador. Akala ko ba sabi na huli natin ma-interview dadagdag ng additional ng mga bus para sa mga chance passengers sa Giselle. Correct lakay. Bukod lakay yung initiative na yan lakay ng PTEX doon sa kanilang pakikipag-coordinate na rin sa mga concerned agency kagaya ng DOTR, LTFRB lakay. Yung binabanggit ko lakay kanina, yung mga initiative naman ng mismong mga bus company lakay na nakausap natin yung ilang mga representative. Yung ilan sa kanila lakay, kagaya nung nabanggit ko, may additional na bus deployment. Yung ilan naman, yung wala na daw na
additional na karagdagan ng mga bus lakay sa ngayong holiday season. Yung ilan lakay na nakausap natin, particular dito sa mga biyaheng panorte, sa mismong araw ng Pasko lakay ay magbabawas sila ng mismong biyahe. Ba't magbabawas? Oo, lakay kasi parang ang kanilang dahilan lakay, yung kanilang mga bus driver ay siyempre kailangan ding makasama yung kanilang mga pamilya lakay, mag-celebrate din ng holiday season, at karamihan naman sa ating mga kababayan ay hindi nababiyahe ng panahon lakay. Pero yung paggarantiya naman lakay ng pamunuan ng PTEX, yung mga ganito na practice ng ilan lang naman lakay na mga bus company ay hindi naaapektuhan yung buong operasyon ng PTEX, yung biyahe ng mga buses, at hindi naaapektuhan lakay yung paglabas-masok ng ating mga kababayan. Okay nga. Lakay, kung matatandaan mo, nung undas lakay, may nireport din tayo na ilang bus company dito sa PTEX na sa mismong araw ng undas lakay ay tumigil lakay yung operasyon. Pero ang sabi ni Madam Colleen Calbasa lakay, hindi naman yan affected yung buong operation namin. Okay. Maraming salamat, Miss Giselle. Mula dito sa PTEX lakay, napakapal na ng pakapal yung bilang ng ating mga kababayan na magsisiuwian sa kanilang lalawigan ngayong holiday season. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raffle Queen. Giselle Ricafort. Merry Christmas, oh Papa, Papa. Merry Christmas! Merry Christmas, my ninong nina. Merry Christmas! Pwede! Rudolph, PD, Mayor Wes Gatchalian, Merry Christmas! every shining nose. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ilang senador at congressman aarestuhin. All of the Ha? reindeer is Tama ba, Net? Ha? Totoo ba ito o fake news? Ha? May contractor din tsaka DPWH officials. Let Narciso please come in. Lakay. Parang ibang lead yung nabasa ko lakay. Hindi ba yan ang report ng presidente? Akala ko naman eh. Akala ko naman eh. Test mula sa Malacanang correspondent lakay. Akala ko yun ang report na ating business correspondent eh, ha? Asan ba yung business correspondent natin? Gising na ba? Ayan, nagsimbang gabi ba kanina? Ayan, nagserba ng puto bongbong dyan sa Malacanang. Akala ko Wala pang abiso lakay Wala ang pa. palasyo sa schedule ng presidente Ganon ngayong araw. ba? So, Ayan. mag-aabang pa tayo. Oo. nitong weekend, Pero ang, nitong weekend, nasa ba ang presidente? Ayan, Sabado-Linggo. wala rin lakay kasi ang huli niyang nakita yan sa palasyo. Nung Biyernes lakay kasi pagkatapos niyang dumalo dun sa anniversary ng AFP ay kinagabihan, dumiretso siya dun sa Tara sa Palasyo. So nakita ng mga namamasyal sa Malacanang Aha. ang presidente ng Biyernes. Lalagyan ko na sana ng flash report eh. Hindi pala yun ang report. hindi pa, wala pala kasi. Ganun ba yun? Sige, ito na lang i-report mo, ha? Lifeline program sa low-income consumers. Pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission. Sarap na inaasahang power rate increase sa 2026. Nako, Mr. President, ayan na. Sino bang Energy Secretary natin ngayon? Wala nang ang tagal ng problema yung pagbaba sa presyo ng kuryente, kaya yung mga foreign investors ay magpuntahan dito dahil ang taas-taas ng singil sa kuryente. Anyway, puro pag-aaral pa lang. Akala ko i-implement na. Tagal lang pag-aaral ito. Ilang administrasyon na. Panahon panandaan ni Pangulong Gloria. Ayan, Pinoy. Ayan, Digong. Marcos pa rin. Ayan, ala pa rin. Arrest number 14. Sige, i-detalye mo nga, Miss Let. Lakay, pinag-aaralan nga ng Energy Regulatory Commission na palawakin ang Lifeline program para maibsan ang epekto ng posibleng pagtaas ng singil sa kuryente sa susunod na taon.
Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan na target ng Lifeline program na tulungan ang low-income consumers, so yung may buwan ng konsumo na 50 kilowatt-hours pababa. Tinitingnan dito kung maaaring mabigyan sila ng malaking diskwento o posibleng zero electricity bill. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng mga hakbang para matiyak na may sapat na proteksyon ang mga vulnerable sector habang isinasagawa ang mga kinakailangang adjustments sa power rates. Kasado ang dagdag singil sa kuryente sa 2026, bunsod ng cost recovery na umaabot sa mahigit 30 bilyong piso na nag-ugat sa biglaang pagtaas ng global fuel prices noong mga nakaraang taon. Ang cost recovery na ito ay ipatutupad alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema matapos ang apela ng power generation company. Lakay? Daming palusutan, no? Ay, global... Oo, Lakay. anong sabi mo? Global... Global fuel prices. Di ba nung mga nakaraang Global taong, fuel Lakay, prices, ay sunod-sunod Lakay yung pagtaas talaga ng crudo sa world market. So, bakit? ito ay epekto. Di ba ito dati Lakay ay pinigil pa ito. So may kaso ito. Ngayon, nagdesisyon na kayong Supreme Court. So ipatutupad na yung cost recovery na umaabot ng higit 30 billion. Kaya kasado talagang tumaas yung singil sa kuryente sa susunod na taon. Ganon? Ba't sa Vietnam hindi yata apektado ng ganyan? Okay, so hintayin natin kung ano ang magandang report ang ating correspondent sa Malacanang ngayong araw ng Lunes, Miss Let. Oo, Lakay. Kasi yun din ang hinihintay ng MTC sa Malacanang correspondent. Oo. Ano bang ilalabas na bagong video, announcements. ano bang sabi ni Press Secretary Dave Gomez? Ayan. Wala pa so far Lakay. Mag-aabang tayo. Wag nang pagsalitain muna si Yusek Claire High Blood Castro. Ayan. Bakit naman Lakay? Kasi kung siya nagsasalita, di siyempre hindi na magsasalita ang presidente, di ba? Si presidente na lang muna. Oo naman, para alam natin, official. Ayan, di ba? Para malaman natin kung ano ba talaga, kuya. Ayan. Ano ba talaga, apo? Ayan. At mapasamak kung awan. Kung atang arod. Okay, sige. Abangan natin, Miss Let. Maraming salamat. Good morning, balik sa Lakay. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. May mangyayari ba aling Pelising? Ayan. Nakot. Mapapahiya ang presidente rito pagka walang malaking isdang naipakulong bago magpasko. Ha? Kailan ba ang Pasko? Ayan, Huwebes. Ayan. Sa loob ng 3 araw, meron bang may papasok sa Oblo? Ha? Na senador, congressman, taga DPWH? Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Apo, 3 days na lang. Abang pa'y mapasamak. Ayan. Yung valedictorian, sinasabing King of Flood Control Scandal, ha? Ba't di na narinig yung pangalan nung may-ari ng Legacy Construction Company? Yung si pangalan nun? Si Alex Abilido ba yun, ha? Abay, ano bang sagot niya nung tinanong siya, Senator Jinggoy, Apo Romy Acop? Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Ano kamo, Mr. Abilido? Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Hindi lang yan. Si Apo Romy Acop, isa rin galit na galit yan. Kaming tanga. Niloloko mo na kami. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Talaga, ha? Nasaan ka na?
ang padrino nito, ano? Ang lakas-lakas. Ay, po, Mr. President, mukhang marami ang sacred cows. Abay, ba't isang pamilya na lang yung nababanggit doon sa 15 binanggit nyo sa SONA? Pamalikan natin, alam pa mga issues, sandali lamang Boy Gonzales. Ano ba ang latest sa Maynila? Si Yorme Isko Moreno ba dumagoso magiging Santa Claus ba dyan sa Maynila, boy? Standby sa ating mga reports. Oras, mabati natin ang mga gods of Padre Faura. Good morning, CJ. Chief Justice Alex Jesmundo. Ayan. At yung nag-birthday kamakailan na hindi pa nagpaparamdam. Justice Maga Erlan. Abay, siyempre ang PJ Romy Barza ng Court of Appeals. PJ Audrey Peralta. Ay, Apo Dado. Ayan. Basta Apo, nagkita kayo ni Apo Lucas Bersaminan. Hindi ka pa yung nagsasarita Apo. Oras Mr. Edwin Ernie. Mr. Mel Mabilin. Bilis naman na oras, alas 8:39. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay! At Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong 3 days na lang. Oh, bilis yes! na panahon, Lakay, nagsimula tayo sa 100. Ngayon, 3 days na lang ay Merry Christmas na po sa inyong lahat. Kaya alam ba't kasi nisibod-sibod, ha? Ayan. Hindi ko nga alam, Lakay Oo. Pero okay lang yan. Sandali lang nandyan na para sa ating linya ang spokesperson ng NBI, National Bureau of Investigation. Mukhang very busy si Berry. Ayan. Director Leto Magno. Ayan ang ating makausap ngayon. Malaman natin kung ano nga ba ang detalye, ano ba mga nakuha nila mga ebidensya. Ano ba ang kanila natuklasan nang sila ay mag-imbestiga, pumasok sa hotel na sinasabing tinirhan ng dating Undersecretary Cathy Cabral sa Baguio City. Nasa ating linya ang head agent ng NBI, si Arnold Palmer Malyari. Ayan. Ba't may Arnold? Di ba ito yung golfer? Hindi. Ayan, Palmer Malyari. Palmer. Siguro ang tatay nito ay golfer. Ayan. Ang pangalan ay siguro baka golfer din ito si si Attorney Arnold Palmer Malyari. Ayan. Dinagdagan mo talaga. Palmer lang talaga. Attorney Palmer Malyari, sir, maganda umaga po sa inyo. Good morning po, Kuya Dayo, Sister L, sa inyong mga tagapakinig at nanonood sa inyong programa. Golfer ka ba, kuya? Pati tatay mo, golfer din ba? Ang tatay ko po hindi golfer, pero ako po trying hard na golfer. Naglalaro din. Akala ko golfer ang tatay mo. Akala ko idol niya si Arnold Palmer. Ang magaling na American golfer noong unang panahon. Anyway, kuyang Attorney Palmer, sir, ayan. Ano po ang mga nakuhang mga dokumento, ebidensya dun sa Ayon Hotel na tinirhan po ni Yusek Cabral doon po sa Baguio City, sir? Marami pong nakuha na mga items, mostly personal effects. Pero dahil kami po ay magre-return pa lang ng aming search warrant sa issuing court sa Office ng Executive Judge sa Baguio City, we'd rather not disclose kung ano yung mga specifics
ng mga items na nakuha po natin, Kuya Deo, Sister El. Ayan na, pero ayan na, huwag nating i-detalye masyado, ayan na. Pero personal nagamit lang ba o meron din mga documents Attorney Palmer? May mga ilang piraso po, Kuya Deo. May mga ilang piraso na subject to our verification. Ayan, so ano bang pag-usapan natin? Sabay ganun. Ayan. So ano po? So kanino isasubmit mo ba ito sa kanino isasubmit yung Mga na-recover po dun sa na hotel. ebidensya? Oo, nako dun sa hotel. Well, per rules, per the rules, the search warrant together with inventory of the items which were seized and confiscated ay obligado nating i-return sa office ng executive judge na nag-issue ng search warrant for its disposition. Opo. Now, normally, kapag ganyang nire-return po ang warrant, sinasabi po namin sa korte na baka pwede ma-retain muna sa custody ng mga opisyal na nag-imbestiga para po ma-evaluate. Pero na nga lang po kung halimbawang sinabi ng court na i-submit diretso sa kanya. Kaya wala po tayong choice kundi sundin ang kautusan po ng korte. Ayan, siguro ito importante ito Attorney Palmer Kuyang, sir. Meron bang nakuhang suicide note ang dating Yusek Cathy Cabral? Well, wala naman po. Wala po. Walang suicide note. Ayan, oo. Kasi yun ang sa mga theory ngayon, mukhang lumalabas na suicide nga yung nangyari attorney. So sa inyong pang-investigasyon po, bukod doon sa hotel na pinuntahan ninyo, nagpunta rin po ba kayo doon sa scene, doon sa lugar kung saan po nakita ang bangkay ng dating undersecretary, sir? Katunayan po, Kuya Deo, dahil po yan ay standard operating procedures, the regional director of our office in Baguio immediately dispatched our agents to conduct crime scene investigation. Bumaba po sila mismo doon sa ravine kung saan natagpuan yung bangkay po ni Yusek Cabral, nag-conduct ng crime scene investigation, nag-take ng pictures, nag-take ng videos, pinalugkog ang lugar, baka makasakaling may makuha tayo ng mga items that would be able to help us in resolving the case. At pagkatapos po nito, because that is a crime scene and yung hotel po mismo, as far as we're concerned, there is a necessity to visit the hotel for us to be able to check kung anong makikitang magagamit natin bilang ebidensya. Sir, mayroon pong nagva-viral video ngayon. I don't know po kung nakita nyo na po ito. Isang motorista po na nakuna ng dashcam na nakaupo, si Yusek Cabral daw po yun, nakaupo dun sa gilid ng daan. And mayroon po bang dashcam yung mismong sasakyan ni Yusek Cabral? Tsaka yung selfie ng driver na tsaka sa yung background. selfie po ng driver. Na-check na po ba natin itong mga to? Well, meron po kaming kopya ng dashcam at it does appear that the image being depicted on the video from the dashcam of the passerby is parang si Yusek Cabral nga. Pero for us to be able to have a conclusive statement on this, we are subjecting the video from the dashcam to examination para makasiguro tayo. Now, tungkol naman po dun sa dashcam ng sasakyan ng ni Yusek Cabral na minamaneho ng kanyang driver, ang ating pong posisyon dyan ay kinakailangan makita rin at ma-examine para malaman natin kung meron ding video na pwede natin ma-retrieve at ma-examine. Yung nag-viral na selfie nung driver, Kuya Palmer, sir. Ayan, genuine ba yun? Hindi ba yun? Totoo ba yun? Yung, we also have a copy, Kuya Deo, ng selfie na yan. Bagamat na meron na pong admission, supposedly this is a genuine selfie which was conducted by the driver, si Mr. Hernandez. Gaya ng binanggit ko po kanina, para magkaroon tayo ng konklusibong statement tungkol dyan, we are actually having it examined by our digital forensic laboratory para masiguro na ito ay hindi tampered, AI o gawa-gawa lamang ng senta. Doon sa crime scene, Kuya Palmer, sir, ayan, na-determine ba yung kung na-determine ba yung kung tumalon o itunulak, something ganon, yung si Yusek Cabral nung siya po ay natagpuan yung bangkay sa bangin?
Magandang question po yan, Kuya Deo. No? Kaya nga po, binibigyan natin ng pagpapahalaga ang crime scene investigation. Opo. Normally, you do not only look into the immediate vicinity where the victim was found. Kinakailangan kung saan ang naging direksyon ng kanyang katawan, ay babalikan din po yan para mapag-aralan natin. Kasi lumalabas po sa autopsy report na merong mga injuries na nasustain sa kanyang ulo, sa kanyang leg, saka sa kanyang upper and lower extremity sa bandang kaliwa. So, bagamat sinasabi na po ng ating counterpart from the PNP na ito ay parang equivalent, yung injuries na ito are actually equivalent to somebody who actually fall from certain height, para po matulungan natin na magkaroon ng konklusibong statement pa sa bagay na ito, nire-review po namin ulit ito at bibisitahin po muli ang crime scene para dito. Sir, yung binabanggit po natin ay nabanggit po na una na kinukonsider na po na person of interest or suspect din yung kanyang driver. As of now po ba under investigation na si Mr. Hernandez? Nakuna na po ng sworn statement ng ating mga ahente, itong si Ricardo Hernandez. Bagamat nakikita po namin na yung kanyang mga declaration sa mga unang interview sa kanya ay nag-aakma o nagtutugma doon sa sa kanyang statement na ibinigay sa amin. Hindi po natin masasabi na sapat na ito. Kinakailangan ma-verify po ito sa mga iba pang bagay para malaman po natin kung totoong ito'y person of interest. Katunayan, baka pwede ho namin itong subject sa polygraph examination kung di din po siya. Pero sa polygraph examination po kasi kinakailangan merong voluntariness at bagamat meron ng mga abogado na lubutang, kinakailangan ipagpaalam po ito sa kanya at saka sa kanyang abogado kung willing sila mag-undergo ng polygraph examination. Nabanggit nga po ba nung driver na si Ricardo Hernandez na pinigilan niyang umupo ang Yusek Cabral dun sa parang ang tawag doon dun sa inupuan niya. Parang railings. Well, ayan po, bine-verify po natin kung nagkaroon talaga ng ganyang pagbabawal ang driver. Pero siyempre, dahil driver lang ito, Opo. hindi natin maiaalis sa kanya na malamang nahihiya ito sa kanyang boss. Dahil kung halimbawang gusto ng boss na pumuesto doon, maaaring nahihiya siya. Pero dahil medyo mapanganib nga naman yung pagpesto doon, kapanipaniwala na malamang ay pinagbawalan niya na umupo doon. Ayan. Isa pa, Kuya Palmer, sir, ayan na. Yung Ayon Hotel, yan nga po ba ay dating pagmamayari, nabili nga ba ni dating Yusek Cabral at ibinenta sa isang Eric Yap? Yan po ang lumalabas sa unang findings po ng ating counterpart sa PNP, sa DILG. Kaya naman po ang ginagawa po namin para magkaroon tayo ng sapat na batayan tungkol sa statement na ito, kinukuha po natin ang mga karampatang dokumento. Kung may mga deducil, kung may mga na-i-register po ito ng mga transaksyon sa notary public, sa register of deeds, para malaman natin kung ito ay talagang naibenta o nabili sa mga taong binabanggit po ninyo. Ayan. At kung magkano nabili at kung magkano naibenta. At si Congressman na Yap ba itong Eric Yap na binabanggit? We would want to verify para po makonfirm po natin kung yan nga po o hindi. Ayan. Kuya Palmer, sir, maraming salamat sa paliwanag. Maraming salamat po. Maligayang Pasko. Sister El, maligayang Pasko. Merry Christmas po, sir. Thank you very much, sir. At, salamat po. Salamat po. Ayan, Merry Christmas sa mga taga-NBI. Daming bayan. Kaibigan na Head Agent Arnold Palmer Malyari. Ayan. Hindi nga Arnold. Para alam mo lang kayo, may nag-message sa atin, hindi ko na lang naihabol na tanong kay Agent Palmer Malyari. Anong if wala daw CCTV, pwede ba yung satellite pictures, yung same location, time, ng pagkamatay? Satellite picture? Yan lang kayo, yung sa Google Earth. May ganun satellite pictures. Kita kaya yun? Ganun ba yan? Hindi ko lang sure lakay kung ganun na tayo dito sa Pilipinas. Ka-high-tech, pero pwede. Kung meron tayo, pwedeng i-consider siguro. I-check nila, di ba? Patulong tayo sa dito. Dito telco. China, ayan. Maraming salamat, Kuya Palmer Malyari, ang spokesperson ng NBI at Head Agent ng NBI. Hindi natin na kumusta si Lakay. Sino?
Sara Diskaya. Ay, oo nga pala, Sayang, di natin nakumusta. wala na. Meron siyang nagtitrending kasi na video. Oo nga pala. What's your name again? The morning is, the day is, sabi yan? Today is Monday. Today is sabi niya, what's your name again? Oo nga. Niloloko siya ng mga tao. Sabi niya, Peppa Pig. Grabe naman. Yung bang AI ba yun? O talagang... Totoo yun, Lakay. Totoo ba yun? Kausap niya yung reporter. May kausap siya reporter sa loob ng sasakyan. At ito ba ay legal strategy ng parang palitawin na nasisiraan na ba ito ang aking kliyente? Mga ganun, tipong ganun na. Hindi naman siguro. Kasi nagtatanong lang naman siya, you wanna know my cologne? Hindi daw cologne, kulong daw. So that you can report it. So, sumasayaw pa. May posing pa dun sa mugshot eh. Ayan. Hindi, yung mugshot hindi ko nakita. Yung trending na video niya na isa yung nakita ko. Yung sa loob doon sa sasakyan. May mugshot pa siya, Sister El. Habang kinuha ng mugshot sumasayaw. May posing pa siya dun eh. Nagmo-model? Ayan. Bagay ba? Yun nga yung sa kanya. Happy? Yes! Ayan. Ay, hello kay Attorney Samaniego. Hi, attorney. Hindi siya lawyer eh. Hindi, spokesperson kasi siya eh. Doon kay Mr. lang, kay Curly. Kay Curly. Si Madam Sara Diskaya. Sino yung lawyer nila, Kay? Ayaw umamin si Ate Karen Jimeno. Ate ni Karen, ikaw masyado kang masikreto, ha? Ayan. Baka raw kulitin mo rin siya eh. Ayan ang sarat ng mga lawyer, consultant ng mga Diskaya itong si Atty. Karen Jimeno hindi natin narinig. Ayan. Tahimik lang. Tahimik, ayan. Bayan. Behind the scene, ika nga, ha? Sandali lamang, Sherwin Alfaro, standby. Sino ba ang susunod na maluha? Si Ninong Boy Gonzales ba, ha? Sino ba talaga, kuya? Si Ninong Sherwin daw muna, Lakay, si dahil may Sherwin. winner na. Pero, para bago sa ating winner, Lakay, meron tayong word of the day. Anong word of the day? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng Deezer H Mini Component, eto na! Ang ating word of the day, Lakay, ang nararanasan ng mga tao ngayon, ang Christmas Exodus. Christmas Exodus. Naku, kagabi, Lakay, madaling Bakit? araw, sobrang dami pa rin tao. Saan? Sa mall? Galing ako ng MOA kagabi. Saan MOA? Hanggang alas 12 lang ang mall, di ba? Oo nga. Marami pa rin alas 12, marami pa rin tao, Lakay. Talaga? Yung mga, ano tawag doon, Lakay? Mga Christmas rush. Christmas rush yung ating mga kababayan. Tsaka ang dami, Lakay, magkakapalitan na ng mukha. Ganun ba yun? Kaya kakain ka na lang doon sa kabila eh. Di kumain tayo ng bulalo sa Tagaytay dahil ang nino ng bayan ay nandun sa barangay Kaybagal, Central Tagaytay City. Siguro yung mga tao dyan, mga Lakay, mga suso. Ayaw ni Ay, suso. Ano ba yun? Snail? Ano ba yung snail? Tama ba ka? Snail. Ayaw ni Kuya Cesar ng ganyan. At total, nandiyan ka na rin sa barangay Kaybagal Central, Sherwin. Ayan, dumang ka kay Mososipol. Ayan, kay PCO President Bumble Tolentino, ha? Ayan, at Senator Francis Tolentino, ha? Si Sentor. Ayan, kamot na namimiss namin yung kanyang bulalo. Ayan yung anggas. Ayan, ha? Mahilig ka sa bulalo. Hindi kasi ako mahilig sa bulalo. Hindi ako makain ng bulalo. Hindi ako makain ng beef. Hindi kasi umiinom kaya di mo kan Pag umiinom ka, masarap pantanggal ng yun, Lakay. Hangover. Hangover yan Ayan. Diba, Mososipol? Ayan, Kong Mayor. Ayan. Bambol. Ayan. At Senator Tolentino. Eto na ang nino ng bayan. Sino ang bibigyan niya ng bulalo? Ayan. Wag bulalo. Tawilis. Ayan. Yan, sarap tawilis. Crispy tawilis. At marami ba ang tao na sa Tagaytay, Sherwin? Ninong Sherwin, please come in.
DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Santa Claus is coming to town. Santa Claus Anya na si Santa Claus, Ninong ng Bayan, Ninong Sir Win. Sino ang winner natin dyan? I'm telling Malamig ang simoy ng hangin. Eh, ba't walang fog yata? Ayan, Walang Mabilis tao. yung ulap, Lakay. Mabilis yung ulap ngayon dito mabilis sa ng ulap. Tagaytay. Nagmamadali kasi ilang araw na lang Pasko na. Sa bagay, Nagmamadali na sila. alas 9 na, wala na, hindi na foggy ang Tagaytay. Ayan. Pero Lakay, grabe ang ginaw. Malamig. Ang lamig, ang ginaw. Napakaginaw dito sa Tagaytay. Kaya naman dito sa Kaybagal Central, sa Barangay Kaybagal Central. Ay, tignan mo naman. Sherwin, bago si Kuya, ayan, na naka-earphone pa, ayan, malayo ba dyan yung mansyon ni ate, Sino? Yung may-ari ng Crosswind, ayan, dyan sa Tagaytay, ayan. Malayo. Si Abik Amarillo Villar. Doon sa kabilang side yun. Kabilang side ba dyan? Kaybagal. Kaybagal din ba doon? Hindi po. Ano po yun? Kay Bilis. Sabay kay Bilis. Tawa si tatay. Barangay Nyogan. Nyogan. Ayun, malayo tayo doon, Lakay. Dito tayo malapit sa Bulaluhan. Sa may mahogany. Ay, napakit na mahogany, Lakay. Kaya parang naamoy ko yung amoy bulalo. Amoy sebo. Lalo itong winner natin ngayong umaga. Dahil mukhang nagsesebo pa dahil sa bulalo. Oy, maganda. Sir Deo and Sister Sister L. L. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Pangalan mo, Kuya? Jose Javier po. Jose Javier. Jose Javier Reyes. Kayo ba yung direktor? Jose Javier Tolentino. Ayan. Ayan, Kuya Jose. Ayan. Yes po. Ayan, so kumusta po dyan? Malamig na po ba ang Tagaytay ngayon? Sa ngayon po, medyo malamig. Pero mas malamig nung kahapon. Kahapon kasi maulan. So talaga pag malamig dito, naka-jacket kayong lahat. Yes po. Ngayon, nainitan pa kayo. Ako nga ginaw na kasi pumapasok sa paala kayong lamig. Sanay na kasi. Oo. Sanay na sa taga dito mismo, sa Kaybagan. Kuya Jose. Sanay na. Kuya Jose, pagka malamig na panahon dyan sa Tagaytay, pagka inilapag mo yung bulalo, ilang minutes bago magsebo yan? Mga 1 minute lang, sir. 1 minute lang, magsasebo na kaagad. Namumumo na yung ibabaw. Pati yung mikropono nakakatog, pati yung kamay ko nakakatog. Pero okay lang na magsebo yung bulalo. Papainit na lang namin dito, Kuya Jose. Ayan. Sobrang pasmado ng ninong natin ngayon. Lakay, tiyo mo yung mic niya nininervyos. Yung kamay ko. Ayan. Sumunod ako sa lamig na ganito. Pinapanin mo si Kuya. Ayan. Bigyan mo ng 1,000 si Kuya. Ayan. Merry Christmas, Kuya Jose. Pangalan niyo ulit? Si Javier po. Si Jose. Tatay Jose. Tatay Jose, ito. Dahil sa lamig dito, meron kang 1,000 pesos. Ayun, thank you, sir. Thank you po. Salamat po. Ayan, At syempre, hindi lang yan kapag nakuha mo ang ating word of the day, meron ka ring Bizor H mini component. Thank you po. Salamat po. And hindi po yun ang word of the day natin. Opo, yung Christmas Exodus. Ayan. Christmas Exodus na ating word of the day. Yeah. Dahil dyan, meron ka Bizor H mini component. At syempre, meron ka rin Bizor H t-shirt. Yan, para sa giniginaw. Napakasarap isuot yan. At syempre, ang siksik ligilig umaapaw, Bizor H Noche Buena Basket, hahabot pa yan hanggang sa medianoche. At ang pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago, pinakapula, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom, Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Magiging Koreano ka na sa lamig dito. Salamat po, sir. Salamat po. Kaya pala kalaki yung mga Teka muna, puti sila dito, ang kikinis. Dahil para silang nasa Korea ang ginaw. Yung bigay ni Kuya Richard C. Medyo malamig nga po. Hindi kayo kakain ng bulalo ngayong araw. Dahil ngayong araw, kakain kayo ng Royal Tinapang Bangus Crackers. Hatid sa atin yan ng Regal Foods International Incorporated.
Ayun, salamat po ulit. Maraming salamat po ulit. Ayan. Pwede niyong ihanda yan sa Noche Buena. Tinapang bangus. Sakto, 500 lang budget natin. Pwedeng isaw Salamat, sir. Salamat po. Pwede isaw sa pinakbet yan, kuya. Ayan. Toppings. Toppings. Okay, Thank Kuya you po. Jose. Merry Ayan, Christmas, Merry Kuya Christmas Jose. po. Oo. Ingat po Para kayo. malungkot lang kayo itong si Tatay Jose. Tignan mo naman, Oo oh. nga, Talagang Yan, masaya. Masaya. Masaya naman pala. Masaya naman pala. Ba't ang tipid ng ngiti ni Kuya Jose? Oo nga. Oo. Malungkot bungi po, ba? sir. Bungi. Bungi daw kasi siya lakay. ganun ba? Ay. Ba't sinuntok ka ba ni Mrs.? Yan. Sige kuya, para kumpleto na ang araw mo. Dagdagan mo ng 1,000, Sir Win. Ayan, Kala ko nako. Para kompleto na ang ngipin mo. Eto, may dagdagang 1,000. Eto, dagdag natin siya ng 1,000 para sa Jose. Ayan. Salamat. Maraming salamat po, sir. Maraming Sige kuya, basta DCRH. basta Kuya Jose, pagbalo na kami ng bulalo, ha? Kaya kapalit palang bulalo. yung binigay mo pambayad lang yung sa bulalo. Okay, Kuya Isang Jose. order lang yun lakay. Oo. Ng bulalo, mahal ang bulalo dito, no? Oo. Sa Ano, kasi Leslie's. lakay, premiera klase yung mga baka mga dito sa Tagaytay. Sa Leslie's, ang mahal ng bulalo dyan. Oo. At saka lakay, yung hinahanap mo, nasa Taiwan, nasa Thailand pa. Nandun pa, nasa SEA Games pa. Si Mr. Sipul Bambol. O nga pala. Ayan. Napakarami namang gintong iuwi no ni Don Bambol. Okay. Kaya naman sa mga manalo ng 1,000 pesos na agad umutok sa Deezer H, baka kayo na susunod dating winner sa Deezer H Pasko Panalo promo, kasama pa rin ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin at Kuya Jose Javier. Si Ate ni Rica Rinaseco, may Miguel Aguinaldo. Ayan. Ha? May hearing. May hearing ka ngayon, Malo? Ha? Ano nga ulit yung hearing mo? Hearing Cyber aid. Live. May hearing ka ba ngayon? Akala ko na-dismiss na. Ayan, wala pa. Ayan. Sige, bibigyan ka namin ng hearing aid. Ayan. Full-fledged journalist ka na, Malu. Biroan po kami sa journalism po kasi mga bigan ni sinasabi na ay mga profesor. Pagka daw pagka-reporter ka, journalist ka, wala ka pang label case Don Carlos Pobre. Hindi ka pa full-fledged journalist. Ayan. Buti na lang. Sabi ni Don, hindi bali na lakay. Okay na kami. Pero ito muna report ni Ninong mo. Ayan, Ninong Henry Uri. Ha? Naku, si ating VP Sara, ay second gentleman Apo Mansa Carpio, na imbagang bigat na po, naragsa nga Pasko. Ha? Aba, ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio bumelta. Hala? Bumelta sa akusasyon ng convicted criminal. Talagang convicted na ba ito? Si Madriaga? Oo, convicted criminal na si Ramil Madriaga. Mga salaysay, tinawag na paninira sa kanyang posibleng pagtakbo sa 2028. Ayan. Kasi open secret naman yan human to beat ang VP Sara Duterte Carpio sa 2028. Kaya ang administrasyon ay namumroblema kung sino ang malakas na ilalaban. Sino ba? Mayroon ka bang nabububuit dyan, lakay? Marami nga ayan, sa dami, ayan, para sa elimination, yung ibang posible na maganda ang track record, sinisiraan na. Sinisimulan na. Sinisimulan na. Wala pa naman 2028. Yan na mahirap dun, magkakampi, nagsisiraan, ha? Arrest number 7, Henry Uri, please come in. Henry. Mayo, bumuelta si Vice President Sara Duterte sa akusasyon ng convicted kidnapper at ngayon ay nakakulong na sa Camp Bagong Diwa sa Taguig na si Ramil Madriaga. Si Madriaga Dayon, ang unay leader ng Madriaga Kidnapping Group, ay nakakulong at nakonvict noong June 2022 dahil nga sa kasong pangingidnap. Patay sa kanyang affidavit, sinabi nito
na alam niya ang mga anomalya ni Vice President Sara Duterte dahil kilala raw niya ang pangalawang Pangulo at maging ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan naging bahagi niya siya ng Presidential at Vice Presidential Security Group. Dagdag pa ni Madriaga, binisita rin umano siya ng binisita siya ng pangalawang Pangulo sa kulungan. Subalit mariing pinabulaan na naman ito ngayon ng Vice President. Sa statement nito, tinawag ng pangalawang Pangulo si Madriaga na sinungaling dahil hindi niya raw ito kilala at wala rin siyang personal na relasyon dito. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, hindi rin totoo na binibisita niya si Madriaga sa kulungan dahil hindi niya ito gawain. Wala rin aniyang saysay ang mga paratang ni Madriaga dahil wala raw itong anumang inilabas na dokumento o anumang corroboration kundi pawang mga akusasyon ng paninira. Diin ng Vice President, halatang desperado na si Madriaga at nagpapakasakaling makalaya ito sa pamamagitan ng pagpapakalat ng walang batayang impormasyon. Kaugnay nito, nagbabala ang pangalawang Pangulo na huwag kakagat sa mga kasinungalingan ni Madriaga dahil ito isang klase lamang ng paninira laban sa kanya at sa kanyang posibleng pagtakbo sa 2028. Henry, Yes, Deo. ano nga balak ng Vice President Sara? Kakasuhan ba itong si Madriaga? Wala pang statement tungkol dyan, Lakay. Maliban dito sa babala niya sa mga nakakaalam at nakakabasa at nakakapakinig ditong pinitawang mga akusasyon ni Madriaga na huwag daw itong paniniwalaan dahil ito ay bahagi ng pinagkakaisahang paninira laban sa kanya dahil nga sa matunog ang kanyang pangalan para sa 2028 elections. Sino daw ang sumususi? Sino daw ang handler nitong si Madriaga? Alam ba ni VP Sara? Hindi binabanggit ni Vice President Sara Duterte pero sa mga nauna ng pahayag ang sinabi ni Madriaga Lakay ay ang mga nilapitan niya ay ang ngayon ay congressman at dating Department of Justice Secretary at dati ring Senator Laila De Lima. Nasaan si Madriaga ngayon? Nakakulong pa ba? Nakakulong Lakay sa Camp Bagong Diwa. Ba, nakulong pero nakapagbigay ng statement. May lawyer, baka may lawyer syempre Lakay. Yun naman ang ipinagtataka rin, tinatanong ng kampo ni Vice President sa papaano siya nakakapag-execute ng affidavit at bakit walang kumu-question sa affidavit niya. Kumpara daw doon sa naging affidavit noong Sergeant Gutesa na inulan ng katanungan pero itong nakakulong na nagbigay ng statement ay tila walang kumu-question. Ayan, alam na you. Okay nga Rod, maraming salamat Henry. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aris number 7, Henry Uri. Daming bayan. Habol natin, sunod natin ang report mula kay Edniel Parrosa. Alternatibong BF City Terminal sa Marikina, punuan na rin ng mga pasahero na uuwi ngayong holiday season. Nako, Pasko na kasi Lakay, 3 days na lang for sure. Punong-puno na yung mga, hindi lang dyan sa may Marikina. RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Israel, hindi lamang sa mga mas malalaki at mas kilalang terminal gaya sa PITX sa Parañaque at Araneta Cubao sa Quezon City, ramdam yung Christmas exodus simula ngayong araw na ito ng Lunes. Dito kasi sa alternatibong BF City Terminal sa lungsod ng Marikina, wala nang masakyan yung ilan nating mga kababayan na uuwi sana sa mga lalawigan, partikular na sa Visayas at Mindanao. Fully book na kasi ang ilang biyahe hanggang bukas, partikular na itong mga patungong Davao, Iloilo at Antique. Ayon kay Sir Jack Sumansing, siyang manager nitong BF City Terminal, ay nasa 3,000 katao ang inasahang dadagsa ngayong araw pa lamang ng Lunes. Kahit mas maliit yan kumpara sa ibang mga sakayan o terminal gaya sa PITX o dito nga sa area ng Cubao, ramdam ang dagsa ng mga pasahero ngayong December 22. Sa katunayan, dahil sa dami ng magsisiuwian, ay mga nakita na kilala tayo, Sister Ella at Lakay, na dito na nagkampo, dito na natulog, nagpalipas ng 24 oras. Wow. Pero sabi ng mga booker at sabi ng ilang mga dispatcher, yung ilan sa mga in-waiting o nagpalista, wala nang maabutan o maasahan kahit na sila ay magkampo o magtagal pa rito sa terminal. Pakinggan natin yung kanilang mga tinig. Sir, kahapon nandito?
Alas 7 ng umaga, lagpas. Oo. Tapos dito na kayo natulog. Kasi? Hindi na kami uwi kasi mahirap na, baka ano pa eh, baka maiwan. Maiwanan, tsaka di maano ba, para dito na lang. Tayo na lang ng bus. Ngayon may biyahe na kayo sigurado? Oo, sabi naman nung pinakuha na namin ng ticket Japon. Wala na talaga. Paano kapag may dumating pa, nagbaka sakali? Dami na naka-waiting nga. Reserve postal, pero wala na talaga. Nililista lang sila pero hindi na rin sila makakasakay. Dito, waiting na bukas. Kung sakali, bukas na lang sila. Enyel, Grabe. Terminal ay... Enyel, sandali. Yes, Lakay. Yung mga nakausap mo, kahapon pa o ngayong umaga? lang. Ayan, bukas pa raw sila makakasakay? Kahapon pala kayo, yung isa kanina nakausap natin, 7 in the morning ng Sunday. Hanggang kayo nandito pa sa terminal, Lakay. Allah. At yun yung sitwasyon na mantakin mo, itong DFCT terminal, alternative na lamang naman dapat siya. Kasi syempre ang main terminal ng mga uwi sa probinsya, nandun sa Cubao, sa Quezon City. Habang yung mga, yung majority na sa Metro Manila, ay pupunta roon sa PITX. Yung mga galing Antipolo halimbawa, o dito sa Katipunan area, sa Quezon City rin, Marikina at Pasig, dito na sumasakay o nagbubuk ng kanilang mga biyahe patungong probinsya. Pero kahit ito'y alternative na lamang, ganito pa rin yung sitwasyon. Patunay ng tuminding Christmas exodus mula nitong weekend, Lakay at Israel. Ayan, sige, mag-angkas na lang. Hindi kaya yan, Lakay. Lasog-lasog ka to. Pagdating mo probinsya, parang binugbog ng 10 tao. Okay, di natin alam na may terminal palang ganyan sa Marikina. Di ba yan, Lakay, yung nire-report yan ng mga nakaraan pa? Di ba malapit sa riverbank yan, Edniel? Ayan. Oo, Lakay, ito yun. Itong DFCT kasi, dalawa ito eh. Isang terminal, isang bagsakan din ng mga gulay at prutas. Kaya pati yung mga trailer truck doon sa may area sa likod, kung gusto ng mga kababayan natin, wag naman sana, kung hindi na sila makakapag-book talaga ng mga biyahe pa uwi, yung iba ang ginagawa, Lakay, inuuna yung kanilang mga bagahe, itinasakay doon sa mga truck or sa mga bus, pinapauna doon sa mga pantalan na kung saan man, at hahabol na lamang sila doon sa kanilang mga destinasyon. Pwede ba yun? Baka mawala. Pwede ba yun? Baka mamaya mawala yung package nila. Ginagawa yun talaga ng mga biyahero. Meron silang contact doon sa bus or sa truck. Tapos may pick up doon sa kabilang terminal. Yun ang diskarte. Lalo na kapag yung iba kasi short kasi yung pera, hindi naman talaga sila makabiyahe. Yung goods na lamang yung kanilang ipinapauwi doon sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan, baka pagdating ng biskwit doon, kalahati na lang. Kinain. Okay, Rod, maraming salamat, Edniel. Sabi ng mga kausap natin dito, Lakay, mga booker at dispatcher, mukhang ganito na magiging sitwasyon dito sa DFCT hanggang sa entrada ng Enero o sa buong panahon ng holiday season. Mula rito sa lungsod ng Marikina, ako si Edniel Parrosa, na Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. It's the most wonderful time of the year. DFCT Marikina. Ayan, Bayani Fernando City. It's the most. Sandali lamang, Raymond. Aba, itong mga dating kasama ni Yusek Catalina Cabral sa DPWH. Aba, itong si Attorney Rodil Miliado. Ayan. Baka daw pakisingit, ipapabot ang kanilang pakiramay sa pamilya ni Yusek Maria Catalina Cathy Cabral. Ayan, sabi ni Attorney Rodil Miliado, ito'y mula sa mga staff at dating staff ni Yusek Cabral ng DPWH, Undersecretary for Planning and PPP Services. Ayan. At itong si Attorney Rodil Miliado ay dating legal advisor, ayan, ng DPWH PPP Service. Ayan, ano yung PPP nga pala? Ayan, Planning and Planning. Ayan, bago siya naging director ng DPWH Legal Service noong 2018. Ayan. Ano Lakay? Itong si Attorney... Baka yan yung public-private partnership, hindi ba? PPP. Ayan, yan Public-Private Partnership Services. Ayan, siguro nga. Ayan. Anyway, so sa pamilya po ni Yusek Cabral, ayan, nagpaabot po ang ng pakiramay sina Attorney Rodil Miliado at ang kanyang mga staff dyan sa DPWH.
DWH. Daming Bayan. Standby, Raymond at pa si standby man ng Milky Rigunan. Pero bago natin makalimutan na Sister L, abay dahil ngayon po mahabigan ni kung tayo ay nagmamadali, ayan, lalo yung mga uwi ng probinsya, abay marami rin ang nagmamadali. Doble kayod pa, ha? Doble kayod pa ang mga scammers ngayong Pasko, ha? Lalo't pa noon ng Christmas bonus. Ay, nako, talagang mas nagiging creative sila sa panloloko, ha? Kaya ingat-ingat po mga kuyang mga ating. Usong-uso po ang tinatawag na text hijacking modus, kung saan nagsisingit sila ng scam text na may link na parang galing sa official SMS threads ng kumpanya. Maging sa bangko, ayan, kaya mga bangko ay may mga paalala at gobyerno. So umpisa nakalito at mukhang lehitimo mga kuyang. Huwag agad maniniwala kung meron kang unrecognized transaction o points na kailangan daw i-redeem. Ayan, mag-expire na raw. Ganyan. Ganyan ang linya nila para ikaw ay mag-click ka. Tandaan, basta may link, hindi po yan totoo. Scam po yan. Don't click links. Delikado po at mahirap ang magkamali dahil may mga link na rin ngayon na isang pindot lang, aba, pwedeng malagyan ng spyware o virus ang cellphone mo. At kapag napasok na ng spyware o virus ang device mo, naku mga ateng, kaya na may scammers na makita ang screen mo, pati na ang password at OTP na ipinapadala po sa inyo. Kaya kahit wala kang na-share na password or OTP, naku, pwede ka po nilang ma-scam. Kaya doble ingat po, ha? Ngayong Pasko at bonus season, ito po ay paalala mula sa BDO Unibank. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's a 9:28. This time check is brought to you by But wala yung The First na Noel dito. Ayan. Ha? Ayan, kanta yung mga The First Noel. Hindi ako marunong kumanta na kayo. Katsintonado. Ayoko. The First Noel. Ayan, galing naman nila kay singer. Kasi birthday ngayon ni Noel Vargas. Ayan. Ay, mga mista. Ayan, mga Noel. Ayan. Mga Noel, mga December yan eh. Ayan. Ay, mga Mista Noel Vargas at Mista Noel Martinez ng PMA Sandigan Institute at Sandigan Golfers. Happy birthday mga kuyang. Oy, si ating chat lugar to, happy birthday. At ganoon din si Mabel Bautista. Ayan, napagbati mula sa Sandigan Golfers. Oy, Brad, di ka nagparamdam ha. Ayan. Birthday pa rin ni Justice Rudy Palatao. Si Brad Elpidio Bacuyag at Brad Ardi Reni Domingo. Tinabati ng mga brothers and sis sa TLK, Taolam the Kappa Fraternity Sorority. At Justice Rudy, alam ba tayo dyan? At binabati natin si Luluto Buduan at Janina Buduan. Aba! At siyempre si Berwel Siful, Noble Alex Tamaraw. Ayan. Alex Tamaraw Flores ng Toyota Valenzuela. Kaya pala eh. Ayan, happy birthday kuyang Alex Flores, salamat tayo dyan. At siyempre, belated happy birthday kay Mr. Toyota Alabang. Oy, CTL, Boss Cesar Lee. Swerte naman ni Senator Gringo Honasan. Bakit? Nanalo ng Toyota Fortuner. Oo. Maniniwala na naman ba ako sa'yo? Sinabi ko sa'yo, itanong mo kay Mr. Cesar Lee. My message, Sir Mike, totoo ba sinasabi nila Ayan, kaswerte naman talaga. Oo, ha? Abay, baka iparaffle din yan ni, ni former Senator Gringo Honasan. Palagay ko nga. Ayan. Diba? Congratulations sa Sen. Ayan. Buti na marunong umipit si Mr. Cesar Lee. Ayan. Daya pala. Magagalit sa'yo yung mga umatan doon. Ganun ba yan? Better luck next time, Konsehal Raul Aquino, ha? Akala ko si Doc Alan Doc Alan Racho, ayan. Wala, missing in action siya eh. Doc Alan Racho at Dr. Miriam Racho. Happy, ngayon pa ang birthday ni Kuyang Mayor Joy Peñano na Alfonso Cavite. Happy birthday, Kuyang Joy.
Joy to the world. Ayan. Binabati kanya binabati siya ng kanyang Shelta. Ayan. Si Christine. At eto nakikinig sa atin si Lola, ha? Sino yan, Lakay? Kababata ni Manong Johnny Ponce Enrile. Wow! Yes. Lola? Si Lola Leonie Diaz, 95 years old, Sister L. 95, grabe. At binabati ni Boss Danny Diaz, ang dati naming manager sa Vintalads, dyan sa Pasig. Ayan, ay Lola Leonie, ayan, nasagot ko na yung iyong mini component. Ayan. Email ko na lang po sa inyo para mabilis. Ayan. At of course, ang dating House Speaker, Manong Joe de Venecia. Ay, Manong Joe, kumusta ka na, ha? Napigsa ka pa po. Ayan, kumusta tilo ba alakayan? Binabati naman ay Gina de Venecia. At, si Jesus. Birthday ni Jesus. Si Jesus, sinong Jesus? Jesus Garcia. Ayan, yung dati nating reporter. Ayan. Jess Garcia. Ayan, binabati niya ayat with love from Australia. Ayan. At advance happy birthday din kay Ninong Celo Lagmay. Ayan. Ang asyendero ng Nueva Ecija. Ayan. Kung saan nakakaselo, ayan. Napigsa ka pa kabsat. Ayan. At congratulations ko mga brethren, ha. Batiin nyo ito, ha. Si very worshipful Richard Querido, talaga naman ang hole-in-one king. Ayan. Alang pag ilang hole-in-one mo yan kuyang Richard Q, ha? Ayan, pang-anim na, pambihira, ha? Naka-hole-in-one dyan sa may Veterans Golf Club. Abay, congratulations kuyang Richard. Pinabati ng mga brethren sa Sandigan, kaya nagcha-champion ang Sandigan sa ha? Sa Phil-Am Golf Tournament sa Baguio City. At siyempre, ayan, paalala po ni Ninong Cesar ng Toyota Alabang. Abay, baka magkaubusan po, mahabigan ang kotse sa Toyota Alabang na 0 down payment. Ayan, bilisan ninyo, ha? Abay, meron pang 3 days para makapag-uwi ng brand new car na walang down payment. Mag-uwi pa kayo mga misis ng appliances. Saan pa kayo, ha? Totoo po yan mga misis. 0 down payment, walang ilalabas na pera. At makapag-uwi na kayo ng Toyota Active, Toyota Scenic, Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris Cross at Toyota RAV4. At siyempre ang dream car ni Miss Leta Narciso. Ayan. Panghakot ng kabang-kabang tunay-tunay ng palay. Ayan. Wala sa kanang asyenda sa Mindoro. Ayan. Toyota Tamaraw na may sungay. Yan ang kailangan natin ngayon na mga hybrid, matipid sa gasolina, pogi sa kalsada at swak sa pamilya. At perfect pang panghatid ng bata sa school at pang long drive. O pang negosyo o yung mga nakapila sa PITX doon sa Bayani Fernando City na walang masakyan. Ayan, punta na kayo sa Toyota Alabang, ha? Tapos i-break in nyo na. I-break in nyo na. Ayan, maghapon baka mami maiuwi nyo niya ang kotse, ha? Ayan, at hindi lang yan. May kasama pang libreng gamit sa bahay mga misis. Abay, saan ka ba nakita ng ganyang promo, ha? Abay, walang down payment, wala kang ilalabas na pera. Abay, mag-uwi ka pa ng refrigerator, ayan, flat screen TV, aircon, microwave. Yan po ay sa Toyota Alamang lang yan, ha? Sa Toyota Alamang, mabilis ang proseso, madaling kausap, walang paligoy-ligoy, transparent ang presyo, ha? Lalo pag sinabi mo, Dr. Ferdinand Pagdilaw, ha? Ramil Tisoy, ha? Oliveros, ha? Hindi kayo nagparamdam. Ayan, abay, pagka sinabi yung kakilala niyo, kamag-anak niyo ako, ang bilis niyan, ha? Hanapin niyo lang po yung macho dyan. Ayan, si Andrew Go. Ayan, gusto makita ng pogi, ayan, ang pinaka-pogi dyan, Mike Lee, ayan, at kung gusto yung gwapo, ayan, Cesar Lee, ayan. Dahil sa Toyota Alabang, mas madaling magkakotse, mas magaan ang bayaran. Toyota Alabang, lagi maasahan ng pamilyang Pilipino. Eto si Raymond, gustong nagsasawa na yata dun sa kanyang Toyota Grandia, ha?
So, palitan ng ng Alphard. Mag-Alphard na. Baka mapagkamalampogo sila kay Raymond. Dahil wala na ang mga pogo ngayon na Raymond, balita ko malaki na ang discount ngayon ang Alphard. Hindi na ba ganun kalakas ang bentahan ng Alphard ngayon? Hindi na kasi, ha? Kasi sila dati lahat naka-Alphard Kung gusto mo, Toyota Land Cruiser. Ayan. Kaya si Boss Nard sa Ablasa, ha? Ayan. Bumili ng Toyota Land Cruiser na buy one, take one. May ganun ba, Lakay? Bernard, good morning. Merry Christmas po. Ayan. At saka si Kuyang Robin Go. Ayan. Alamin mo, teka muna, lubusin ko na ito, ha? Ayan. At nakikinig ang mga brethren sa Mario Garcia Masonic Class number 306. Diyan sa Kabsata Selo Lagmay. Diyan sa Nueva Ecija. Ayan, congratulations. Worshipful Master-elect Emma Santiago, Senior Warden Adrian Ramos, at Junior Warden-elect Dwayne Rogelio. Congrats mga brethren. Ito na ang report mo, Ito Lakay. na muna, Raymond. Lakay. Nako, may mga, may nagpapaalala sa atin, Lakay, na mag-ingat. Bakit? Pinag-iingat daw ni Senator J.V. Ejercito ang publiko sa mga naglipa ng karamdaman. Kasi na-ospital siya, Lakay, di ba? Oo nga pala, Ba't ilang araw ba sa ospital si Senator J.V.? Pero nandito na siya nung Sabado. Parang nandito na siya nag-executive session na siya Ang absent yung ombudsman Nandito! Si ombudsman si Alam Boyeng? ko nandito siya nung Sabado. Dumating ba si... Rin siya, diba? Hindi siya absent, late ba siya o Lakay? maaga? Late yata siya. Maaga, Lakay. Maaga, late? Maaga. Anong tinatango-tango mo dyan? Maaga, diba? Maaga, Lakay. Maaga ba? Narinig ko siya Di kasi masyado nagsasalita Minsan pag nagsasalita kasi si ombudsman, naka-off yung mic. Gano'n. Pero si Senator J.B. Lakay may paalala nga, mag-ingat daw ang publiko at siya ay inaasahan namang papasok sa Lunes. Ganun ba? Oo nga, totoo yan mga kuya, mga bisis saan ba kayo kumain na restaurant? Ang dami ubo na ubo dun sa restaurant. Sorry Lakay kung meron akong para ito si Sister L, ubo na ubo. Kaya pati ako, dahawa na yata. Talaga, ay di classmate, ba't di bahakan na ganyan, ha? Ayan. Ang lala nung sa'yo, hindi naman ako ganyan kalala. Nahawa ako sa'yo Nakaubo ka, nakarap ka sa akin Nakatabi na nga tong alcohol na malaki sa harap ko, Lakay. Gagamit ka ng face mask. Ayan. Gusto mo face mask ako, gano'n. Punta na natin ang latest mula sa Senado, RH28, Raymond at Paas. Lakay, Raymond. Elaine, Mayor, pinag-iingat ni Senator J.B. Ejercito ang ating mga kababayan dahil sa mga usong sakit lalo na ngayong Christmas season. Sa pagpasok ng Disyembre ay maraming tinamaan ng flu at iba pang virus. Ayon kay Ejercito, kahit ang mga itinuturing na physically fit na kagaya niya ay hindi rin ligtas sa karamdaman dahil bumaba ang kanyang immune system. Ilang araw din itong na-confine sa ospital dahil sa pneumonia at aminado itong nanghina siya ng gusto. Kaya't unti-unti ang kanyang gagawing recovery, lalo na ang kanyang mga nakasanayang physical activity, gaya ng pagmumotor at pagbike ng long distance. Umaasa na ito na makapasok na siya ngayong araw ng Lunes at ilang araw na itong absente. Nanginayang ito dahil hindi siya nakadalo sa ginanap na Bicameral Conference Committee o BICAM sa 2026 National Budget bilang isa sa mga conferees. Bagamat hindi lahat ng kanyang mga amendments ay tinanggap, marami pa rin siyang dapat ipagpasalamat gaya ng pagtaas sa subsistence allowance ng iba pang uniform personnel gaya ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail and Management Penology at Philippine Coast Guard. Mula sa kasalukuyang 150 pesos ay ginawa na itong 350 pesos. Dito umano napunta yung 17.9 billion pesos na inaakusa ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na pork barrel ng mga senador. Payo ni Ejercito, mag-research ng tama bago kumoda, lalo na sa usapin ng national budget. Tumanggi naman ang senador na magbigay ng anumang pahayag hinggil sa kaso ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral ng DPWH hanggat nakaburol pa ang kanyang mga nabi bilang respeto sa kanyang pamilya. Mula sa Senado, ito si R8 Mayor. Anong ilang days na ospital si Senator JB? Ano naging sakit?
Pneumonia ba? Pneumonia daw, Naku, Mayor. oo. Umabot ng 10 araw. Umabot ng 10 araw sa ospital. Alam mo, ang pneumonia, deadly ngayon yan, ha? Yes, lakay. Talagang, bata, matanda. Yun na nga medyo kahit nga kami dito, ang daming nagtataka kasi nga considering yung lifestyle niya na ang lakas mag-bike, ang lakas mag-motor nung tinamaan talagang ininda niya ng husto nitong si Senador JB. Kaya't tumagal ng ilang araw sa ospital, bagamat ngayon ay nakalabas na nga at pero sabi niya medyo mahaba-haba daw yung gagawin niyang recovery dahil nga doon sa nangyari sa kanya. Kaya't yun ang kanyang paalala sa ating lahat na kailangan natin ding mag-ingat dahil kung ang isang physically fit na kagaya niya ay tinamaan ng ganyan, ay lalo na yung iba na ating mga kababayan, lalo usong-uso yung mga malakihang pagtitipon ngayong panahon ng Kapaskuhan. Kaya kinakabahan ako dito kay Secretary Vince Dizon ha? Kahit na katawan panromansa ang katawan, baka mamaya ay Ito naman sila kay. Pwede naman sabihing magandang katawan, talagang di ba katawan panromansa? kaasar. Sobrang sipag ng Secretary Vince Dizon, baka mamaya jingle ang pahinga ha? Grabe. Ayan, Ayun na nga, maraming ngayon, lalo ngayon na Mayor, maganda ring paalala sa mga ganitong pagkakataon. Kumusta yung mga borders diyan? Ayan, alam ba ni Carl Diskaya na iba ng kinikilos ni Madam? Ay, hindi pa yata niya alam. Madam Attorney John Samaniego. Ayan, alam ba ni Carly Diskaya na parang iba na ang kinikilos ni Madam Sara Diskaya? Ayun ang medyo problema yun, Lakay, dahil kahit nasabihin nating nagkakausap sila, ay iba po rin yung personal na nakikita at magkasama. Lalong-lalo na ngayong panahon na ito, Mayor, si Ginong Curly Diskaya ay nandito, nakakulong sa Senado kasama yung 3 engineers. Si Mrs. Diskaya naman ay hiwalay na lugar ang kanyang kinaroroonan. Pero tumaba daw yung 3. Ayan. Hindi na nakapag-basketball. Ayan, puro kain-tulog. Ayan. Siguro, ayun na nga mahirap dito. Ito na siguro yung pinakamalungkot na buhay sa parte ng buhay nila. Lalo na itong Pasko, Mayor. I-indain ng gusto ng mga ito dahil kahit madaming pera akala mo hindi mo yun nga sabi pinag-usapan namin dito yung bang hindi na yung iba ang mamimiss mo pero yung panahon ng Pasko di nakasama yung pamilya talagang i-inday nila yung gusto at baka magkaroon pa ng psychological effect sa kanila lalong-lalo na yung mga sanay sa luho biglang ma-confine ka sa isang kwarto lamang. Kaya yung kinakanti nilang Raymond parang panaginip na lamang. Malungkot lalo pag kami mga malilit pa mga anak talagang ganyan. Pwede bang magdala ng lechon dyan sa Senado, Raymond? Doon na lang mag-Noche Buena? Pwedeng dumalaw. Pwede rin naman siguro. Ang problema, Mayor, hindi naman sila magkakasama na Diba, hindi na nga magkahiwalay na ngayong landas ni Engineer Henry Alcantara at yung dati niyang deputy na si Bryce Hernandez. So hindi na gaya dati. Di ba pwede namang kahit nasa Amerika si dating Secretary Manny Bonoan, pwede namang umorder online ng ipa-deliver lechon kay Aling Lydia, malapit lang. Yung ulo kay Henry Alcantara. Ayan. Ulo sa kanya. Yung paa kay yung paa kay kay JP Mendoza. Ayan, yung chan, ayan kay Bryce Hernandez. At tapunan din sa bigyan din si Carly. Ayan. Puting belly. Ayan.
Ayun na. Pwede rin naman siguro, kaya lang, ewan ko lang kung anong magiging limitation ng Office of the Senate Sergeant at Arms pagdating sa mismong araw ng Pasko, Mayor, dahil siyempre kahit pa paano, bibisita rito yung kanilang mga miyembro ng pamilya. Sino nga Sergeant at Arms ng Senado ngayon, Raymond? Si General Mau. Si Mau po. Plus ka pa rin. Si General Plus ka. sabi mo kay General Mau, ayan, bantay mabuti, baka mamaya may tunnel na dyan, ha? Papuntang Manila Bay, ha? Mga engineer ang mga ito. Magaling sa hukayan niyang mga Alalahan mo, mga engineer sanay sa flood control project ang mga ito, ha? Magaling sa paghukay ng lupa yan. Baka walang kamalay-malay, pagka nag-countdown, pagka umaga ng Pasko, ha? Wala na sila dyan. Nakapagtibag na pala ng pader. Ayan, Alcatraz Part 2. Ayan, Prison Break? Hindi, sino ba? Yung drug lord sa Colombia, si si De Guzman, pangalan nga ba nito? Si El Chapo. El Chapo. Ayan. Okay. Baka mamaya nasa Bulacan na sila. Layo ng lakay. Sobrang lalim. Sobrang haba ng huhukay na tunnel ng lakay. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ang tabayanan namin dito, Mayor, dahil nga base doon sa kalendaryo ng Senado, last day nila ngayon, pero yun ang aming alamin kung paano yung scheduling ng sinasabing ratification sa December 29, deklarado ng walang pasok yung mga taga-gobyerno at wala din doon sa calendar o legislative calendar ng Senado yung naka-schedule nila na balak nila na yung pag natapos ang printing ng enrolled bill ng national budget ay i-ratify nila sa December 29 para umabot na bago tumawid ng taon ay mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito si RH20, Raymond Dadpas para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Para umabot din yung bonus. Maraming salamat, Raymond Dadpas. Good morning, Mr. President. May tahimik ang palasyo, ha? May 20 nga bang kakasuhan ngayon na apo? Ayan, ano bang sabi ni Ombudsman na Boying kahapon doon, pobre? Ha? Hindi ko masyadong na-monitor eh. Ayan. Wala masyado lakay eh. Tahimik. Ayan. Anyway, sandali lamang Manang Milky Regunan. Oy, Manang Milky, dadalhin ba si Apo Congressman na Romy Acop sa Congress? Ayan. Tayo nagpabot ng pakiramay sa pamilya ni Congressman Romy Acop. Nabawasan yung mga golfers dyan sa streets. Pero sunod na ilang dekada mga kuyang, mga ateng ng serbisyon sa pagbabalita ng inyong lakay, abay patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N Plus Gold. Nako, Senator JB, mukhang ito ang kulang sa'yo, ha? Isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Abay isipin mo, alalahanin mo, Senator JB, ha? Hindi ka na bumabata, ha? Ayan. Huwag mo sabihin, nagbabike at nagmumotor ka, ha? Ayan. Kailangan mo rin ito ng N Plus Gold. Malaking tulong ito kaya ang iyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging, jogging, walking. O saan ka pa? Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tama-tama po sa pangangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad, di ba? Lola Leonie Diaz, 95 years old, mantakin mo yan. Kay mga kuyang at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay, kaya dapat inaalagan din natin ating mga sarili. Naku, Lola natin Lising, na 91 years old din. Aba, kailangan nyo pa rin po ng N Plus Gold. Kaya Pastor James Lising, ha? Pag-uwi mamaya, dumang ka muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi kay Nanay Nati Lising ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Standby Milky Regunan, standby Boy Gonzales, standby Edwin Duque. Daming bayan.
oras, Sister L? 9:59. Nakakagigil ka na. Daming bayan. Oras, Sister L? 10:01. Ha? Ayan. Magpapaalam na daw tayo. Teka muna, may report pa si Manang Milky Rigunan. Tingnan natin kung dumating na si Congressman Saldico. Aha. At si Congressman Dong Gonzales. Ayan. At sino pa ba? Ayan. Sino pa ba yung mga kongresistang nawawala? Ay, At, may mga nawawala ba? Hindi pala. Wala lang, hindi nawawala. Wala lang. Okay, sige. Anong Ang latest Kamara sa Lakay, Kamara? bibigyang daan ng ratifikasyon ng 2026 proposed national budget kaugnay ng pinalawig na sesyon ngayong linggo. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Sister El at Lakay, palalawigin ng Kamara at Senado ang kanilang sesyon hanggang December 29 para bigyang daan ng ratifikasyon ng 2026 proposed national budget. Ayon kay Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, Chair ng House Committee on Appropriations, ngayong Lunes, December 22, aamyendahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanilang legislative calendar. Matatandaan December 22, unang nakaschedule ang ratification ng budget na sana ay last day din ng sesyon para bigyang daan ng Christmas break. Pero ayon kay Swansing, hindi umano matatapos kaagad ng BICAM Secretariat ang report na mga raratipikahan. Nagsimula ang BICAM deliberations noong December 13 hanggang December 17 at tatagal ng 5 araw ang pag-finalize ng report ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Habang pinaplansya ng Secretariat ang magiging Enrolled GAB o General Appropriations Bill, sinabi ni Swansing na sasabayan ito ng pagrepaso ng Department of Budget and Management. Samantala, Lakay at Sister L, bumuhos ang pagkilala at pagkiramay mula sa kanyang kapwa mambabatas ang pagyao naman ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, malaking kawalan sa Kamara ang pagyao ni Acop. Sa panig ni dating House Speaker Martin Romualdez, malaki ang papel ni Acop sa tagumpay ng investigasyon ng Quadcom. Si Acop ay kilala sa kanyang tactical examination sa mga resource person dahil bilang dating pulis, magaling magtanong at mag-imbestiga. Si Acop din ang nakadiskubre ng mga questionable acknowledgement receipts na sa bandang huli ay nakapag-identify sa pangalang Mary Grace Piatos at iba pa. Sa tanong mo, Lakay, wala pang schedule ng necrological services dito sa Kamara dahil magki-Christmas break na ang sesyon at bibigyang daan na lamang ang ratification ng budget. At saka hindi lang yan. Yes, Lakay. Si Congressman Romeo Acop, di mo mapapaikutan yan. Abay, huwag mong gagawin tanga. Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Ayan. Romeo Acop, ayan. Yan ang mamimiss natin. Isa siya sa napakagaling na magtanong, mag-imbestiga noong panahon ng hearing ng Quadcom. Yan. Rest in peace, Apo kong Romeo Acop. Ayan. Till we meet again. Ayan. Okay, nga Rod. So, kailan dadalhin sa Senado, sa Kamara? Wala pala kayo na Wala schedule pa. dahil nakatutok ang Kamara ngayon doon sa pinalawig na schedule para sa ratification ng 2026 proposed national budget. Ayan, di natin makalimutan ang kong Romeo Acop. Ano bang mainit dyan sa Congress? Wala kang report na mainit dyan eh. Mainit lang yata si Congressman Libiste tsaka si Miao. Si Kong Miao. O nga pala si Miao, anong balita na? Tahimik na si di ba Miao. suspended siya? Suspended, Lakay. Oo nga pala, kaya pala tahimik. Kaya siya tahimik. Kaya namin mismo tahimik ang Kamara. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky at eto pa Lakay. yung title mong Raffle Queen, wala ka na. Tinalo ka na ni Giselle. Na-dethrone ka na daw, Manang Milks. Oo, kasi Lakay, pag bago mag-raffle, hinihipo nila lahat yung kamay ko. Ganun ba? Oo, humipo rin ako sa kanya. Nawawala ang power. Palakasan na lang daw to. Hindi, kasi ang beat ngayon ni Giselle, South, ayan. Madalas na magsimba sa Baklaran yan. Ayan, kaya puro grand prize ang kanyang napapanalunan. Asawa na lang talaga ang kulang. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa'yo, Lakay at Sister L. At
si Cesar Bautista, anak to ni Tata Clemen sabi niya, Boss Dayo, on the way na po ko dyan sa DCRH. Cesar, tape po kami, naka-record. mukhang may magmamano sa'yo lakay Recorded tong programa namin ni Sister L. Ayan. Gusto ko yung nag-message siya ngayon, recorded, sumagot ka. Ang pakagaling. Boy, Merry Christmas, Bossing Erika Apolonio. Ayan, natangkaap. Ayan. Ay, Captain Benny Escobar, good morning. At binabati natin ang Merry Christmas si Kuya Dado Melegrito, Bes Zamora, ayan. At naku, yung aking anak si Ponyang, ayan. Aba, buti pa itong si Ramil Tisoy Oliveros, pa-golf-golf lang, ayan. Ay, ninong MG, Michael is my guy. Hi, ninong MG. Aba, tapos na ba ang 18th hole? Ayan. Magpapasko na, pahinga naman. Si Kuya June Kikoy, good morning. Noble Attorney Cornelio Samaniego, ha? Si Ma'am Lita Cruz, Merry Christmas. Efren Velasco at John Blitz. At ganoon din si John Saboyet Mapili. Ayan. At Noble Larry Hernandez. Merry Christmas sa inyo lahat. Ingat-ingat po tayo. Stay safe. What did you get me Christmas? At oo nga pala, Sister L, pasalamatan natin yung mga nagpapadala ng regalo. Yes, maraming salamat po. Di po namin kayo maisa-isa. Thank you very much po. Ayan. Thank you for sharing your blessings. Yes, basta kami po ni Sister L, ang motto na lang namin, it is better to receive than to give. Hindi pala, baliktad. Baliktad ka. Sabi na, gustong-gusto lang ito binibigyan, di mo makaalala. Ayan, sa lahat po sa mga nag-session ng kanilang biyaya, thank you very much. Thank you po. Pagpalain po kayo ni Lord. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas, Presidente. Ayan, asan na? Ayan. Okay na po sa akin ng puto bumbong. Hindi. Asan na yung... Asan na? Yung makukulong? Oo, before Christmas. Ay, meron na daw, di ba? Tagal. Wala naman yung super big wish. Paalam ka na. Sister L po, Elaine Apit, stay safe. God bless. Ako po si Dayo Makalma. Susunod na Operasyon Tulong, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, tumpak na oras. 9 na minuto, makalipas ng alas 10. This time check is brought to you by